Nagpatindi ng tensyon sa politika ang balitang dinala umano sa ospital si Boying Remulla matapos ang isang emergency medical episode na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa gobyerno. Ayon sa mga unang ulat, agad na rumesponde ang mga doktor upang masiguro ang kanyang kaligtasan at kasalukuyan pa raw itong inoobserbahan. Habang patuloy na hinihintay ang opisyal na medical bulletin, mabilis na kumalat ang mga espekulasyon tungkol sa kondisyon ng kalihim. Sa gitna ng pangyayari, naging laman ng balita ang umano'y nakakagulat na pahayag na ibinato ni Remulla bago pa man siya dalhin sa ospital. Ayon sa mga nakarinig, nagbitaw daw siya ng ilang mabibigat na alegasyon na may kinalaman sa mga isyung kinakaharap ng administrasyon. Bagamat hindi pa beripikado ang mga detalyeng kumalat, nagdulot ito ng malawakang diskusyon at paghahati ng opinyon sa publiko, lalo na't walang malinaw na kumpirmasyon mula sa kampo ni Remulla. Dahil dito, lalong umiinit ang kapaligirang politikal habang sabay-sabay na hinihintay ng mamamayan ang dalawang bagay. Ang opisyal na ulat sa kalagayan ni Remulla at ang paglilinaw hinggil sa mga alegasyong lumutang. Nanawagan ang ilang mambabatas na huwag munang pangunahan ang mga pangyayari hanggat walang formal na pahayag mula sa mga kinaukulan. Sa ngayon, nakaabang ang buong bansa sa susunod na kaganapan na posibleng magbago muli sa takbo ng usaping politikal. Purely for domestic audience dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo. Gusto nilang may video, gusto nilang may larawan na nag-meet yung dalawa. Si Marcos Jr., that cheater, election cheater, at si Donald Trump na biktima ng election cheating. So, gusto nilang ipakita yun because alam mo naman, ipapakita nila yun sa taong bayan na suportado siya ng American president. Kasi dati, nangyayari yun sa kay Biden. Siyempre, si Lisa Marcos trabaho doon. And I'm privy to that. Nung pinagawa nga niya ako ng executive summary para siraan si Leni Robredo. Kasi makikipag-meet ng mga opisyal ni Biden para daw maunahan niya si Leni Robredo. Now this time, nung nakita ko yung balita, actually yung balita na yan na pupunta si Marcos at mag-attend sa burial ni Pope Francis, it happened after binalita na si President Donald Trump is going to attend the burial. So, nauna muna yung balita na mag-a-attend si President Donald Trump. Eh, syempre, nung nalaman ni Marcos na mag-a-attend nga pala daw si President Donald Trump, biglang nag-attend din ang dalawang hungang. Alam nyo, mga kababayan, I could not recall a Philippine president flying all the way to Rome to attend the burial of a pope. Nung namatay si Pope John Paul II, dalawang beses yung pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Natandaan ko, 1981 yata yung una. Bago-bago pa lang siya nung naging Santo Papa, 1978 yata siya naging Santo Papa. Na 1981, batang-bata pa ako, grade 1 pa lang ako noon eh. Sa Cebu, pumunta yung sa Cebu eh. And then, back in 1995 pa yon yung World Youth Day. Pero hindi naman pumunta si GMA. Hindi naman pumunta doon. Eh, syempre, meron naman tayong ambassador to the Vatican that can ably represent the country. Bakit kailangan pang gumastos? Oh. Correct. Gumastos ng pera ng bayan. Paglustay ng pera ng bayan. Okay. Nung namatay si Pope Benedict Emeritus, Pope Emeritus nung 2023 ba yun? 2023. Okay. That was 2023. December yun. Hindi naman lumipad si Marcos doon. Siya na ang Pangulo at that time eh. Hindi siya lumipad dahil syempre nakapapicture na siya kay Biden. Si Biden pa ang presidente noon. Nakapapicture na siya eh. Nagamit na niya si Biden. Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump. He is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan to prove na I'm supported by the American president. That's how desperate he is. Itong mag-asawang ito, desperado to. Imagine, nung namatay si Pope Benedict, hindi naman siya pumunta doon. Bakit biglang pumunta siya ngayon sa kay Pope Francis? Kunyari, sinabi niya,
he is the best pope in his lifetime. Meron siyang declaration na gano'n eh. He's the best pope in his lifetime. Ngayon lang naging best pope, pumunta si Donald Trump. Pupunta si Donald Trump at gusto nga niya magpa-picture doon. Gusto nga niyang makikita nga nag-usap silang dalawa. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the burial of the Pope. Kasi, niya his take advantage na nandun na si Donald Trump. So, malapit na siya doon. So, kaya itong dalawang mag-asawa na to, Ate Claire, yes, go ahead. Yes, gusto ko lang itama ka, no, brother. Attorney Glenn, Pangulo na si Bangag nung namatay si Pope Benedict, December 31, 2022. At hindi naman siya nag-abala na pumunta doon. At di ba kapag ganitong klaseng pangyayari, may mga diplomatic protocols yan at may invitation dapat at yung isang leader. No, I don't think the Vatican invite them. Parang walang invitation yan eh. Hindi nag-i-invite yan eh. I've never heard na nagpapadala yung Vatican ng invitation sa burial. Okay. Normally, ang pumupunta dyan, kusang loob mo yan kung gusto mong pumunta. Because, di ba? Especially in the case of Francis, because, di ba, ano bang theme ng papacy ni Francis? Simplicity. Di ba? Yung di ba? Di ba? Parang kakalaman ng kababayan. Di ba? Parang kakalaman natin ng kababayan. Ang kabaong ng Santo Papa ay 3. Di ba? Wood, tapos lid, tapos cypress na coffin. 3 yan eh. 3 yan yung kabaong nila. Pero itong sa kanya, in keeping with his wishes, gusto niya isa lang. Ito yung cypress tree. Cypress na wooden cypress na instead wala siyang lid na coffin. Wala siyang isa pang 3 yan eh. 3 yan ang kung makikita mo yun sa kay Pope Benedict saka kay Pope John Paul II, malaki yung kabaong nila kasi 3 yan, one on top there. So yung kay Francis hindi siya makapal kasi isa lang ang gusto niya. In keeping with his desire na simple, humble. So kung simple and humble ang tema, simplicity and humility ang tema ng papacy ni Francis, I would not expect them to send out invitation to world leaders because it is not consistent with his papacy. Yung theme ng kanyang papacy. So malamang walang invitation yan. Si Marcos ang kusang nag-raise ng hand. Pupunta ako dyan. Pupunta ako dyan. Dahil pupunta si Trump. Kaya para para makapag-photo op, Yan ang nakikita natin. Yan ang nakikita natin talaga eh. Ate Claire, I will not, mga kababayan, magpostahan tayo, magpapalabas yan ng photograph na magkasama silang dalawa o malapit sila together. Or malapit sila o nag-meeting sila o nag-usap sila. Even a short while, even if high-hilo lang, gagamitin yan ng mag-asampangan for their own selfish agenda. Baka utosan ni Satanas, Bonget, sige, itutulak niya. Sige, magdikit-dikit ka doon para picturean ka ni, para mayroon tayong post. Kaya nga, kasama siya, buti nakawala sa kanyang detention. Di ba? Buti nakawala sa kanyang detention. Oo. Pero, malamang totoo yung sinasabi mo na ipopost niya si Bongbong na punta ka na doon, magpapicture ka na. Kaya nakasama siya doon. Kasi siya yung director. Kaya mga kababayan natin, highlight natin yan. Marcos is talking Trump again this time. Para mahiya. Para mahiya siya. Talaga yun ang purpose niyan. Di ba meron akong information na inilabas. At yun nga, napag-usapan natin in the past na yun nga si Satanas ay ginagapang talaga ang meeting with Trump. Kaso lang, unsuccessful siya nung pumunta siya dito at minalas pa siya, nasangkot pa dito nga sa pagkamatay ng kanilang entourage. Oo, yun yung stalking incident niya kay Lara Trump na hindi na siya nakauwi. Hindi siya nakauwi at ngayon,
nakabalik na siya, but that was March pa, no? Actually may update tayo niyan, ano, pero sa ibang ibang pagkakataon na lang, kasi ngayon ay ang focus natin kung paano natin ma-educate or mabigyan ng alarma ang ating mga kababayan dito nga sa grabing mga problema dito sa online voting, brother. So, malinaw sa atin at nakikita natin itong dramatization 101 ni ng mag-asawang salot sa lipunan ay kumuha ng picture. Abangan natin yan. Ayan, pinangunahan na namin kayo, ha? Pinangunahan na namin kayo. Sa abangan nyo ang photo op. Unahan natin, magpapakita niya ng picture na magkasama si Donald Trump at si Marcos. Because to them, that is victory for them. Imagine, mga stalker tong mga walang hiyang ito. Alam mo, matutulungan tayo ng ating mga kababayan, no? Mga kababayan natin na nandiyan, okay, sa Italia, sa Roma, dapat mabilis ang mga camera ninyo. I-capture nyo itong mag-asawang bangag kung magkaroon kayo ng pagkakataon, ano? Bawat acting ni Lisa Tanas, dapat click ng click yung camera. Just in case. Baka si Donald Trump, ha? Yeah. Kung kakabuli nila para magkapapicture. Alam mo naman, walang dalawang mag-asawang to eh. Dapat yung video nyo, camera nyo, dapat ready talaga. Anyway, Attorney Glenn, napanood ko yung video mo, yung sabi ko nga, talaga namang educational, pasabog, always naman pasabog sa mga naging dayaan sa mga nakaraang halalan mula 2010, 2013, 2016, 2022, and now 2025. Pinakita mo doon yung mga dagdag bawas, kung paano mag-transmit ng mga boto bago pa man magsimula ang halalan. Sobrang marami actually, no? So, maraming mga kababayan natin ang na-educate natin even before pa, and now mas marami pa. So ngayon, Attorney Glenn, itong 2025 na nakikita natin at talaga namang meron ng mga dayaang nangyayari sa online voting. So, pinaliwanag mo doon yung tungkol sa resolution, is it COMELEC resolution ba or guidelines ng 2024 na parang walang, kumbaga, yung tungkol sa digital signature na okay lang na walang digital signature. So pwede mo ba i-educate muli ang ating mga kababayan patungkol doon as one of the possible na dayaan na gagawin nila o pandaraya nitong 2025? Ate Claire, mga kababayan, bago ko po sagutin yan, let me lay the basis muna kung bakit ko sinasabi na yung dayaan ay tiyak na mangyayari as sure as the sun rises in the morning and as sure as the sun sets in the evening every single day. So, yung dayaan, yung dadayain yung halalan natin ngayon, 2025, sigurado ako dyan. Tiyak na tiyak ako dyan. As sure as the sun rises tomorrow in the morning and the sun sets tonight in the evening in the Philippines and elsewhere in the world. Hindi ka ba, Attorney Glenn, katulad ni Attorney Respicio, sorry to cut you off, hindi ka ba nasisindak, alam ko, no, kailangan ko lang talaga tanungin, hindi ka ba nasisindak na kakasuhan ka or ikaw ay disbar once again, ng COMELEC at ng Bangag Administration dahil itong expose mo na sinasabi mo talaga na sigurado ka na dadayain ang 2025 based on sa mga basis na inilatag mo? Ito mga kababayan, sagot ko, tinatawanan ko ang COMELEC at hinahamon ko nga talaga si George Garcia, bring it on. Sige, harapin kita. Saan mo man gusto. Gusto mo ng disbarment sa Supreme Court? Gusto mo ng, ato tayo sa PRC, sa aking lisensya bilang accountant. Or dito tayo sa korte, DOJ. Sige, haharapin ko kayo. Pero ito, Ate Claire, mga kababayan. Dito, good that you mentioned that. Nung naglabas si Attorney Respicio ng kanyang video na sinabi niya na kapag nakakonekta ang makina sa internet, pwedeng dayain, pwedeng pasukin yung makina. Technically, that's correct. Pero kulang nga yung sinabi niya. Kailangan alam ng hacker kung ano yung IP address at password ng makina.
So, alam mo, kung itong cellphone is connected to the internet, it's like itong makina, ito yung makina, connected to the internet. Pwede mong pasukin to. Pero kung may password, mahihirapan ka. So you need to know, of course, tatlo ang kailangan mo. Connected to the internet. Pangalawa, alam mo kung anong IP address nito. At pangatlo, alam mo ang password ko. So, ang hacker, hindi pwedeng outsider kasi hindi niya alam kung ano yung password at ano yung IP address. Mangyayari lamang na mapasok mo yung makina if it's connected to the internet plus you know kung ano yung IP address at ano yung password. Sino ang pwedeng magbigay ng IP address at password? E di si Comelec lamang. But ibig sabihin mga kababayan, the hacker is an insider o kakunsaba ni Comelec at ng election provider. Hindi mo pwedeng dayain, hindi mo pwedeng pasukin yung makina kung hindi ibibigay ni Comelec at election provider, in this case Miro, yung IP address at yung password. Pag meron kang IP address at meron kang password, mapapasok mo to, and that's exactly what happened dun sa mga ebidensyang pinakita ko sa video. Transmission anomaly number 1. Naligpit na yung makina, 2 hours and 44 minutes later, wala na makina, patay na yung cellphone, may pumasok na resulta doon sa munisipyo, sa laptop nila. Okay. Yung pangalawang transmission anomaly, 4 na presinto, 2 beses nagpadala ng resulta. Yung pangalawa, patay yung mga makina. Yung 4 na makina na yung patay na. Pero, niligpit na nga. Bakit may pangalawang resulta? At hindi natin malaman kung alin dito sa dalawa ang totoo dahil walang digital signature at pinakita ko yan. Okay. Yes. Yung pangatlong transmission anomaly, natanggap ng munisipyo ang resulta, hindi pa nagpadala ng resulta ang makina. Ay ibig sabihin may nagmamaniobra ng mga election results. Bakit pwede nangyari? Dahil walang digital signature. Bakit tinanggal ni Comelec? Pinakita ko sa inyo. Paano pinatanggal ni Comelec yung digital signature? Bakit? Kasi kung may 3 digital signature, kailangan mong konsabuhin ang 3 BEI bawat presinto. Madugo yon. Imposibleng gawin yon. So ang sinabi ni Comelec, pag nagtanong ang makina, gusto mo bang applyan ng digital signature ang transmission file? Pindutin mo ang hindi. Mamimilit ang makina. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang resulta? Pindutin mo ang oo. Yan. Now, ang Comelec mismo ang nagpatanggal ng digital signature, mga kababayan, dahil mahirap konsabuhin ang 3 BEI bawat presinto sa buong bansa. 300,000 tao yan. Kasi may 100,000 precincts, 3 BEI bawat presinto, 300,000 BEI. Imposibleng makonsabo mo yan. So ang ginawa ni Comelec, tanggalin mo yung digital signature, IP address na lang at password namin ang kailangan mo. Pasukin mo, baguhin mo ang resulta, quits na tayo. Panalo na tayo. So that's exactly what happened. So ito ngayon. Yung decision ba yun, Attorney Glenn, ng pagbigay ng rules or guidelines ng Comelec, hindi ba labag sa batas yun? Labag sa batas. Pinakita ko nga Section 19 of Republic Act 9316. Dalawa ang requirement ng resulta. Dapat electronically transmitted and digitally signed to become the official election results to form the basis for the proclamation of candidates. So, malinaw yan. Actually, comprehensive yung video na ginawa ko. I've never done this before. Sa mga nakakilala sa akin, Ate Clay, matagal na tayo magkasama. Nagsimula ako nito 2010. Ngayon lang, after 14 years, ko ginawa ang video na to. And I will explain to you kung bakit ko ginawa to. So, ngayon. By the way, ayan po yung yan yung YouTube channel ni Attorney Glenn Chong. Right now, merong 1.6 yung subscribers dahil nga ginorgor yung kanyang Facebook page. Actually, kaya nag-create siya ng kanyang YouTube channel. Ayan, magiging active si Attorney Glenn dyan sa community, sa pagpo-post. Abangan nyo lang. So I hope you can subscribe. Ayan po. Pag sinerch nyo, ilagay nyo Attorney Glenn Chong
Warrior of Heavens. Heaven's Warrior. Heavens. I think Heaven's Warrior. Okay, yeah. Glenn Chong, Heaven's Warrior. Kasi ang sabi ng mga bangag, evil forces dahil tayo ni Duterte. Hindi naman tayo evil forces. Hindi naman tayo evil forces. We are the side of the truth. We are the side of God. So kaya ginawa ko ng Heaven's Warrior. Alam niyo mga kababayan. Ito lang. Dagdagan ko lang. Itong mga kasama ko at ako, alam kong maka-Diyos kami. Hindi kami evil forces ni Duterte. Yun ang sinabi doon sa leaked document, di ba? May document babas. Oplan Horus. Oplan Horus. Horus is an Egyptian god. So, imagine ha, yung Oplan nila gumagamit ng pagan idol o Egyptian god. So, sila ang evil forces, pero tayo ang tinawag nilang binansagan tayong evil forces. Pero mga kababayan, mind you, nung opening ng video, sinabi ko sa inyo, hiningi ko sa Diyos ang buhay ng tatay ko who was dying at that time. At binigay ng Diyos sa akin yon. And I am eternal grateful to my God. I asked for life. Yung pangalawa, nung hinabol ako, may picture doon ng chairman na may rest in peace, yun. Tingnan nyo lang sa yes. Hinabol ako niya. July 12, birthday ko yun. Lumabas siya. Yeah. Hinabol niya ako kasi gusto niya ko ipakulong. Hiningi ko sa Diyos, palimutin mo nang huminga itong matandang hukluban na to. 13 days later, krinimate na po siya. Kalimutan niya huminga. I asked for death. God gave it to me. For him. So, sino ba nagbibigay nun? Kundi ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Kaya tayo arrest warrant is not yet confirmed, and also, sir, have you heard from Senator Bato? Would surrender be in the works at the moment, sir? Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating. Siyempre, yung may hawak ng DOJ, si Ombudsman Bonjing, di ba? Sinabi niya, siya yung nagpauna. Siya rin yung nagsabi noon na Interpol ang kukuha kay Pangulong Duterte. Matagal niya sinasabi yun, Interpol. Nagkatotoo nga. Di ba mga kareaksyon ngayon? Si Bato, ayan yan. Yan ang mangyayari. Online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any, nor I don't think he will be making such a representation considering na wala pa. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Palagay ko mga kareaksyon dito na magkakaalaman. Ako sa Pangulong Duterte, nagtimpi ang taong bayan. Nagtimpi tayo dahil ayaw nating bumagsak ang martial law. Nagtimpi ang sambayan ng Pilipino sa nangyari sa Pangulong Duterte dahil pinoprotektahan natin ang kapayapaan. Dahil alam naman natin ang kayang gawin ng mga Marcoses. Kaya nilang gawin lahat para hindi lang umalis sa kapangyarihan ng mga yan. Kaya po nilang gawin lahat sa mga Pilipino. Wala silang pakialam sa mga mahihirap. Wala nga silang pakialam sa Cebu ng kamatayan, libu-libu dyan mga kareaksyon. Yung mga nabaon sa lupa, malay pa natin kung ilan yung namatay dyan. Pero mga kareaksyon, itong mga Marcoses na ito, wala po silang pakialam sa mga Pilipino. Gagawin nila lahat para hindi umalis sa kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, at magnakaw na magnakaw. Di ba? Tuloy po natin. Sir, Adrian Ayalin po, ABS-CBN. Sir, what's keeping the government from choosing yung surrender na option considering yun po yung ginawa last time? Bakit hindi po uulitin yung ginawa last time kay former President Duterte? Kasi illegal. Illegal ang ginawa nila. Kaya hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila sa Pangulong Duterte kay Bato de la Rosa. Hindi niya masagot-sagot kasi nga illegal. The government, we are just one piece of the entire structure of government. So a lot of considerations would have to be taken. We are also mindful of the fact that there are still pending petitions before the Supreme Court
So as a matter of practicality and yung propriety, we may have to wait for the Supreme Court to decide on the issue because our position is that is the one being questioned by the camp of the former president. So yun, madaming mga kailangan timbangin, maraming kailangan na tingnan na aspeto from different angles. No? Yeah. But sir, theoretically, if you are going to differentiate the two, yung surrender and yung extradition, ano po yung mas madali and mas practical na gagawin ng government if and when na meron na pong arrest warrant? Theoretically speaking, the faster approach would be surrender because if we go through the extradition route,